Hi, it's Mia. A day in my life as a working student in Saudi Arabia. Bali, ito na yung part 2 ng aking general cleaning kahapon. So now, ipapakita ko naman sa inyo kung gaano kadugyot ang aking laundry room. To be honest, hindi ko talaga kayang i-explain kung bakit nagkaganito yung bahay. Samantalang iniwanan naman namin na malinis. Bilang tagaluto tsaka tagalaba, hindi pa rin madali ang trabaho dito sa ibang bansa. Kahit dalawa na kami nagtutulungan, hindi pa rin sapat ang 24/7 na oras para sa isang araw na trabaho lang. Para sa kaalaman ng lahat, araw-araw po ako naglalaba pero bakit sobrang dami pa rin? Sometimes, hindi ko minamind ang laundry room sa isang araw. Talagang nakaka-stress pag nakikita ko. Kaya kinakailangan akyatin araw-araw kasi pag natambakan ako ng labahan, talagang hindi ko alam kung saan ako haharap or magsisimula. So all my experience as a DH, ito yung hindi ko makakalimutan. 5 months ago, nung wala pa akong kasama, syempre cargo ko lahat ng trabaho sa bahay. Almost 1 taon ko pinagdaanan ang ganong kahirap na situation. Like, habang nag-aaral ako, may mabibigat akong mga trabaho araw-araw. Isa yun sa mga pinagdaanan ko na hanggang ngayon, hindi ko pa rin may paliwanag kung paano ko kinaya. Araw-araw ba naman ako gumigising ng alas 4 ng umaga para ipaganda ang aking mga alaga na pumapasok sa school, and me too as well. Dito ko natutunan kung gaano kahalaga ang isang minutong rest time para sa ating mga OFW. Kasi when I come at home from school, wala talaga akong pwedeng sayangin na oras even though rest. Kinakailangan ko magluto for lunch time, then the same time, habang nagluluto ako, sinisingit ko ang paglilinis ko ng 3 palapag na bahay. Imagine, galing pa ako ng school buong araw tapos mas marami pa naghihintay ng trabaho sa akin. I know, sobrang hirap pero hindi ako pwede sumuko kasi alam ko kaya ko, at isa ito sa magpapatunay sa akin na kahit ano kaya ko at kakayanin ko. Sa totoo lang, sa mga panahon na yan, never ako umiyak kasi ang swerte-swerte kong OFW kahit nahihirapan ako araw-araw. Siguro na-realize ng amo ko na baka deserve ko ng kasama kasi pagod na ako pero never niya ako naririnig na nag-complain. Sometimes, siya pa nag-offer sa akin na huwag ko daw abusuhin ang katawan ko. Pag hindi kaya, huwag pilitin. Pero bilang appreciation akong tao, hindi ko kayang hayaan ang mga responsibility ko sa bahay. Sabi ko pa nga sa sarili ko, okay lang, bahala na mapagod, at least nasa mabuting kamay tayo. Thankful talaga ako na may dumating na makakatulong sa akin sa araw-araw na ginagawa ko. Somehow, nakakahinga na ako ng maluwag dahil nababawasan na yung mga ginagawa ko everyday. Sa mga first timer na gustong sumabak sa pagiging OFW, pag-isipan nyo ng maigi at tanungin yung sarili nyo kung kaya nyo ba. Especially magbaon kayo ng million pagtitiis. Kasi ang maaari mong pagdaanan dito is never nangyari sa buhay mo. Dito mo lang masusukat kung gaano ka ba ka-strong na tao. Bye!